Network Entertainment. Ito, simpleng guilt trip na nangyayari ng naranasan lahat. Uy, bagong sweldo ka, bagong empleyado, manlibre ka naman. Pakain ka naman. May ganyan. ganon? May ganon. Sa mga small companies, Chinese New Year, patikoy ka naman. Pahopya ka naman, di ba? Nagpahopya ka ba? Nagpatikoy ka ba? Nakikisama ako pagka nag-overtime. Minsan nagdadala ako ng hopya, ganyan. Nung baguhan pa ako. Pero yun yung mga simpleng guilt tripping eh. Oo. Minsan, kahit gaano ka kabait, pagkupal yung mga kaopisina mo or bully yung mga kaopisina mo, kahit anong bait mo, wala talaga eh. Emotional manipulation at work. Maraming ganyan, di ba? Naranasan na natin yan. Yung mga immortal na nakikinig sa atin, hindi nila napapansin na unti-unti na pala silang minamanipula. Sana hindi maranasan ng iba ito. Pero, pag-uusapan natin kung kayo ay emotionally being manipulated at work. Oh, what are the signs? Ano yung mga signs na to, di ba? Kasi ibang tao, hindi nila napapansin eh. And yung iba naman, dahil sobrang charismatic nung gumagawa sa kanila niyan, medyo later on na lang nila nare-realize na, uy, ganyan pala ginawa sa akin. Di ba? Yeah. Guys, I'm Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast where we talk about work-related topics, about buhay opisina, mga hugot sa opisina, no? Na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko si Zardos Reyes, CRSP, ang inyong career coach and freelancing czar. Explain muna natin, emotional manipulation. Ano ba ibig sabihin niyan? Ano ba, Stanley? Hindi mo namamalayan na namamanipula ka na pala sa opisina. Tapos, ginagamit yung iyong emotions. Pinapag-guilty ka, emotional blackmail, di ba? Kung bibigyan kita ng sample, Zara. So, parang ginagamit mo yung feelings mo. Oo. Kaya, parang ginagamit sa yung feelings. Oo. Bigyan ko kayo ng isang sign. Ito, diretso na. Gini-guilt trip ka. Oo. Di ba? Ang guilt trip, ganito sample. Alam mo kung talagang mahal mo yung kumpanya, ganito gagawin mo. Kung talagang sinusuportahan mo yung team mo, mag-o-overtime ka kasama naming lahat. Hindi ka uuwi. May pizza naman eh, no? May pizza naman eh. Hindi. Alam nyo, kung talagang may malasakit kayo sa boss natin at sa kumpanya, etong gagawin ninyo. Yung mga hindi ka nakikisama, no? Sabihin sa'yo. Minsan kasi may mga... Usually kasi ang boss iiwan lang kayo pagka yung bad boss, no? Meron kaming bossing dati na hahabulin daw niya yung MRT. Kaya uuwi na siya na maaga. Inisip na, huwag mo habulin, di mo talaga mahahabol yun. So, parang emotional blackmail siya. Oo, ganun. Kasi you're pressured to do something. Kapag kukonsensyahin gini-guilt trip, gini-guilt trip ka. Kinukonsensya ka na, ay, uwi ka na. Tatrabaho pa kami dito. Ikaw naman, makisama ka naman sa amin. Oo. Nag-OT kami. Sige na, gawin mo na yung ibang trabaho ni ganito. Oo. Yun, di ba? Isang team lang tayo rito, tulungan. Oo. Or may sakit ka. Tapos, tinext ka ng boss mo. Nasan ka na? Oo, di ba? Ikaw na lang wala dito. Or kahit may sakit ka, hindi kayo makaka-perfect attendance sa trabaho may isang time umabsent ako. Naku, ang daming sabit pa naman ganun sa akin. Ang gagawin ko, masama. Sabit? Sabit is deadlines. Okay. Sabi ko, hindi, masama talaga pakiramdam ko Gini-guilt trip ako ng ganun. Ba't ako papasok, di ba? Masama talaga pakiramdam ko Oo. Di ba? Sa call center, maraming ganyan kasi yung merong hinahabol na metric, yung attendance. So usually, yung metric na yon under the team lead yon. Syempre, gusto ng team lead na 100% yung attendance mo. Attendance ng team. Ay, parang ginagawa kay Betchay, no? Huwag ka magulo. Alam mo yung boss ni Betchay, salbahe huwag kang yun no? Alam mo, doon pa siya nagtatrabaho. Oo. Hi. Hindi naman nakikinig yun Ha? Hindi nakikinig yung team member niya. Oo. So... di maganda. Hindi,
Hindi, pero sa call center nga, maraming ganyan. Dahil nga, metric ng team yan, metric ng team lead or team manager. Kaya syempre, minsan, alam mo, aminin ko, dati nung trainer ako, may metric rin kami attendance eh. Oo. Pero hindi ko naman, pag may sakit, wala na akong magagawa doon, di ba? Pero nagtatanggal sila, ewan ko kung hanggang ngayon, ganun pa rin sa call center Comment kayo kung ganun pa rin. Depende pa rin sa sa kumpanya, sa kultura ng Pero normal yon. Normal yung mga ganong guilt trip sa sa experience ko sa call center Ito, simpleng guilt trip na nangyayari naranasan lahat. Uy, bagong sweldo ka, bagong empleyado, manlibre ka naman. Pakain ka naman. Ganyan. May ganon? May ganon. Sa mga small companies, Chinese New Year, patikoy ka naman. Pahopya ka naman, di ba? Nagpahopya ka ba? Nagpatikoy ka ba? Nakikisama ako pagka nag-overtime. Minsan nagdadala ako ng hopya, ganyan. Nung baguhan pa ako. Pero yun yung mga simpleng guilt tripping Minsan kahit gaano ka kabait, pagkupal yung mga kaopisina mo or bully yung mga kaopisina mo, kahit anong bait mo, wala talaga So sometimes, yung pag-guilty na yan, okay lang, huwag kayo masyadong maapektuhan. Kasi ako, I'm talking from the perspective nung empleyadong gini-guilt trip. Wala yan, mag-overtime sila. Okay lang, natapos mo yung trabaho mo, di umuwi ka na, di ba? Yun naman ang purpose or kapag mo hindi ka sumayaw sa Christmas party. Oo, masyadong hindi naman kailangan. Igi-guilt trip ka na wala kang pakisama. Okay lang. Kung ang naapektuhan na yung sinabihan akong KJ dati. Hindi ako nag-perform doon sa Christmas party. Dumating ako late. Sabi ng KJ ko raw, okay lang. Hindi ko kailangan ng ganyang stress. Sabihin niyo lang walang pakisama, pero nandun kasi ako para magtrabaho. At hindi para makipagkaibigan masyado. No? Nag-iingat na ako dahil sa dami ng naranasan ko. Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, Guide for Non-Gamer Parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri Kita. Pangalawa, ano yung sign na you're being emotionally manipulated at work? Gaslighting. No? Gaslighting sample. Uso ngayon yung term na gaslighting. Gaslighting is pag sinabi mo, binubuli ako ni ganito, yan yung sinasabi, i-deny. Sabi, hindi ako nagagalit palagi sa opisina. Nagagalit ako sa nangyayari, hindi ako nagagalit sa inyo. Pero kayo naman, alam mong nagagalit sa inyo, di ba? Or dinideny mo yung truth, di ba? Meron kang, kahit may evidence na naman. May attitude. Alam ng lahat ng kaopisina mo, may attitude yung taong yan. Pero dinideny ng taon. Wala akong attitude. Nagagalit ako kasi hindi maganda yung nangyayari sa trabaho. Di ba? That's one form of gaslighting. Or minimize yung feelings mo. Yung baka sensitive ka lang, madrama ka lang. Masyado kang balat sibuyas. Yan. Gaslighting yan. Ano ba yung mga sinasabi na na-misinterpret mo ko. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Ito yung ibig ko talaga sabihin. That's one form of gaslighting. Di ba? Ako madami akong experience sa gaslighting. Pero hindi sa office. Saan? Sa relationships. pero sa office, nag-iisip ako kung meron sa office Ikaw, meron ka ba? Sa Sa office? Oo. Ginagaslight ako. Paano? Ano raw ako? Nung sinabi ko na sa meeting na, kasi may naapektuhan yung trabaho pag laging yung maintang ulo ni ganitong tao, ni ganitong employee. Ginagaslight niya. Sabi niya, hindi raw totoo. Nagagalit siya dahil sa nangyayari. Ako ginagawa ko daw, binibig deal ko daw. Tapos yung bagay, ganun. Sinabihan pa ako, I love playing the victim daw. Talaga? I love playing the victim. Hindi totoo yun. Parang kilala ko yan Kilala ko yan. Pag may ginawa ka, natural, may reaction na mangyayari. Oo. 'Di ba? Kung wala ka namang ginawa sa akin or hindi naman ako magre-react Oo. 'Di ba? O ano pa yung ibang Yung when
the person is playing the victim. Yan, yun yung Diba? pangatlo. Yun yung sa, Oo. emotionally manipulating. May kwento ka sa akin dati, di ba? Na ano, Na yung isa, yung nakatrabaho mo, playing the victim. paanong sample Hindi, na ano? sasabihin ko ba kung sino para Hindi, maalala mo? Ano yung playing the victim na ano? Sinisiraan daw siya. Mga Oo. ganon. Hindi naman totoo. Kasi yung mga sinabi ko, hindi po chismis yun. May sakit na nga siya, ginaganyan mo pa. Oo. Hindi, Diba? hindi naman yun yung inano ko. Hindi naman yun yung sinabi yun. yun. Pero may mga tao nagsasabi nun na may mental health issues na nga ako or meron akong Hindi yun ang sinabi. Hindi siya. Hindi yun. May mga iba akong kaopisina na ganyan ang nangyari. Na kesyo maraming masyado akong sakit. naging stressful. Oo. Or parang may mga family problems. Ganyan. Oo. Inisip ko, yung family problem mo dalhin sa opisina. Or wala naman nakakaintindi sa akin dito. Ayan. Diba? Ganun. Grabe. Diba? I-mention na natin yung Hindi. Eto, meron pa. Isa. yung sa'yo. Hindi. Ito Ayaw nangyari mo ko. eh. Ito nangyari sa akin. Oo. Silent treatment. Talaga? Sina-silent treatment kapag ka Sina-silent treatment ka kapag ka yung siguro inis sa'yo, ganyan. Imbis na kausapin ka, mag-usap-usap kayo, sina-silent treatment ka. Tapos, kailangan meron pang magmi-mediate. Talaga. Yun Para ang namang sa akin. para namang bata yan na... Napaka-juvenile parang sa akin. Mag-usap Alam mo- kayo kasi nagtatrabaho kayo eh. Alam mo ba, nagsimba ako nung isang araw, sabi nung pare, we have to be childlike, not childish. Ayun. So, dapat hindi tayo childish. Oo. Yun, nag-ano na ako, nagmamas na ako. Hindi every mo week. parang Sa Padre Pio. nagbalik loob ka na. Uy, okay yung experience sa Padre Pio Sige. Ayun. Para naman sa mga immortal, yung mga nagsisimba dyan, pumunta kayo, wala namang masama, no? Oo. Yun, passive-aggressive behavior, another type of, yung emotionally manipulating your office mate. Passive-aggressive, giving you the silent treatment, making sarcastic or backhanded comments like, well, di naman kami lahat perfect dito eh. Ikaw na yung magaling. Sige na, ikaw na. Hindi kaya sana all. Hindi. Mga ganun. Di ikaw na. Yun yung mga ganun. Okay. Di ikaw Passive-aggressive, na. di ba? Tapos nakakalimutan. Nangyari, ikaw yung manager. Tapos, minamanipula ka nung empleyado mo. Yung hindi ginagawa yung task on time. Yeah. Or nananadya. Nangyari, nakalimutan ko, pasensya na. Oo, hanggang sa hindi na niya magawa. Hindi gagawin, oo. Ayan. Yun. Ayan, ang daming mga Ang dami na nakaka-relate examples. yung mga immortal, So, kung kayo may mga gustong ikwento sa amin, comment, di ba? Nasa Spotify naman, pwede kayo mag-type doon. Mag-comment kayo sa amin, sagutin yung poll questions. Or you can message us sa Facebook, Instagram, TikTok. Di ba? Sa parang sa akin nag-work yung LinkedIn kasi palagi ako nag-check. LinkedIn, YouTube, kumpleto naman kami. Subscribe to Suplado Motors. And if you wanna watch the video version, nasa Spotify kami. Nasa YouTube channel kami ng The Pod Network Entertainment. Yes. Yun. Office Confessions, kung gusto nyo, magpadala kayo ng mga sulat sa amin. Babasahin namin, itatago namin yung mga pangalan ninyo. Diba? Oo. Hindi namin sasabihin Babasahin na... ni Stanley with emotion. With feelings. With Tapos with the feelings. lovingly or Helen na background music. Tama. Diba? Parang ginagawa ko dati. Ayun. So, there you have it, guys. For Zar de los Reyes, I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.